Ngayon, ganito yung sinasabi ko sa inyo, no? Pag sila bumoto, impeach or hindi impeach, at least yung mga judge po, yung mga senador na magiging judge, magpapaliwanag sila. Ito po ang naging hatol ko, no, sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Ini-impeach ko po siya kasi yung mga ebidensyang mga nakita ko, mga pinag-aralan ko, totoo po, no? At hindi po nila maipaliwanag. May pagmamalabis po sa kanyang katungkulan, no? At yung pong mga napanood namin na video, ako po ay naniniwala na pagbabanta sa Pangulo. May paliwanag, di ba? Ngayon, doon naman sa mga side na hindi magi-impeach. Kaya kailangan i-push natin 'to, no? Hindi lang pwede yung hindi ho pwede yung siya ganito hindi bumoto. Ewan ko kung ano dahilan niya, ba't hindi niya binoto. Kailangan marinig natin yung mga dahilan nila. Robin Padilla, example. Boss! Nakita ko yung tsura ko dito. Sabi ko, kamukha ko pala si Aljur Abrenica. nagbuhat ng sariling bangko, ano? Oh, joke lang ho yun, mga kababayan. Galit ba si Robin kay Aljur? Oh, boss! Di ba? Bakit mo hindi in-impeach si Inday Sara Duterte? Kailangan maliwanag na paliwanag. Hindi yung ang malalaman lang namin. Kasi kaibigan ko si Inday Sara Duterte. O hindi ho pwedeng ganun. Lugi kami sa inyo. No? Lugi ang sambayan ng Pilipino doon, mga kababayan. Tingnan mo yung ginawa ni Sia Adjong o ni Sia Alonto Adjong, mga kababayan. May paliwanag siya kung bakit siya lumagda doon sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Patas, alam ng mga DDS. Yung pala dahilan niya kaya siya lumagda doon sa pag-impeach kay Inday Sara Duterte. Tayo alam din natin. Di po ba? Kaya dapat yung mga senador na boboto, mapa-impeach man o hindi ang inyong boto, magpaliwanag kayo, ipaliwanag nyo sa amin para patas sa amin. Kasi kami yung naghahanap doon sa pondo ng bayan, kami yung naghahanap ng kasagutan. No? Hindi uubra sa amin ngayon yung, bumoto ko, okay na yun. Hindi ko na kailangan mag-explain. Di ba? Ayaw kasi namin nung boboto kayo dahil kaibigan nyo si Inday Sara o kapartido o nasa panig ninyo. Eto, pakinggan nyo. Tingnan nyo si Sia Adjong Alonto. Si Sia Alonto Adjong. Sara Duterte. Ako Yan ha? Liliitan natin. po si Sia Alonto Adyong, congressman ng unang distrito ng lalawigan ng Lanao del Sur. At ito po ang Article 2 ng Verified Impeachment Sabi dun sa itaas, pondo ng DepEd, confidential funds, intelligence fund, diretso kay La Chica. Yan ho Hindi lang ho basta itinipe dyan at linagay dyan. Yung mismo, no, nakalimutan ko na pangalan ni Lola na nandoon sa sa OBP o DepEd. Siya mismo ang nagsasabi na yung confidential funds doon sa security. Yun yang nagngangalang La Chica. complaint laban kay Vice President Sara Zimmerman Duterte. Honorable Vice President, before I recognize you, would you like to take your oath? Yan po yung mga nangyari. Yan po yung mga hearing, mga kababayan. Doon sa Kongreso. At ang tagal po nilang iniimbestigahan yan. Kinumpleto po nila. Kaya lang yung mga kampo o yung side ni Inday Sara Duterte, lalo na DepEd at Office of the Vice President, yung mga tinatanong kapag kaipit na, sumasakit na po yung dibdib. Iisa po yung style nila, mga kababayan. Pagka hindi na masagot, sasakit na ang dibdib. Sasakit na ang ulo. Isugod na sa ospital para mahinto na yung hearing. Ganun. Tingin ko nga, pinractice pa nila to bago mag-hearing. Ikaw, no? Lopez, kapag ka hindi mo na masagot at tingin mo, maliligwak tayo, magsakit-sakitan ka na. Hawakan mo na yung dibdib mo. Ganun na. Kunyari, kasalanan, no? Ng Kongreso kung bakit naninikip ang dibdib mo kasi iniimbestigahan tayo. We will only recognize you if you will take your oath. Okay. Okay. Let's do this.
Bilang isang budget sponsor ng Office of the Vice President at miyembro ng Committee on Good Government, isa ako sa mga naging saksi sa Ayan, di ba? Saglit lang ha. O, tuloy. effort ng Vice Presidente sa pag-suppress at pag-conceal ng mga information at dokumento Oh. Kumpleto dokumento, kumpleto Ricardo Show, mga bossing. Ayan, yung mga Kokoy Villamin na mga perma. Di ho ba? Oh, yung mga Mary Grace Piatos, mga Jukes de Asim, Dodong Gang, lahat to nandyan. Tapos, yung mga tao nila sa OBP at Department of Education, nagsasalita. Diretso kay La Chica, yung pondo ng Confidential Intelligence Fund. na nag-explain kung paano ginasta ang confidential funds. Ang mga tanong po natin dito, hindi nakukuha ang kakulang sagot. Bagkus Pinapaikot-ikot lang ho nila. Ikot-ikot, ikot-ikot, mga bossing. Hanggang sa, siguro, mapapagod din yung mga congressman na yan. Paikot-ikutin lang natin. Pagka dead end na, masakit na po ang dibdib ko. Hindi na po ako makahinga. Di ba? Ganon ang style nila doon sa Congress. Oh. Pag may itinatago, paiikot-ikutin ka. Pag may itinatago, hindi ka sasagutin yung mga yan. nanganganak pa ng maraming tanong. Hindi ho biro ang pinag-uusapan dito. Hindi lang ho ikaw naglalaro dito, Mr. Chair. Seryosong bagay. Buti pa ho ito, may tapang eh. No? Yung mga congressman eh. Ewan ko doon sa Senado kung ano ang mangyayari dyan. Sana eh, karamihan po o lahat maging matapang. No? Sana po lahat ng senador, mga kababayan, 24, eh para sa bayan ang inyong ginagawa. Para sa bayan, yung magiging desisyon ninyo. Hindi para, kaibigan ko ang mga Duterte, hindi uubra yan. No? Ayaw namin yan. Hindi pwedeng ma-impeach si Inday Sara Duterte. Wala. Nagpakasenador kayo para sa mga Duterte, hindi para sa bansang Pilipinas o para sa mamamayang Pilipino. Ito. Attorney Lopez, you're not making sense. You just mentioned that you have no knowledge and information about confidential funds, and yet, to the AOM of COA, ikaw ang sumagot. Di ba? Nauhuli sila. Tapos pagdating po doon sa Kongreso, eh wala daw po silang kinalaman o wala silang alam, mga boss. Di po ba? No, tuloy. Bukod pa sa hindi pagdalo sa budget deliberation at committee hearing ng Committee on Good Government, may exerted effort pa ang Vice Presidente na hindi sagutin ang mga katanungan na nag-uugnay kung paano ginasta ang confidential fund. Di ba? Ako naniniwala, mga bossing. Ayaw nilang umabot ng impeachment yan. Kaya lang po, wala silang maisagot. No? Kasi kung may isasagot sila, isinagot na po nila lahat yan. Sinoplak na po nilang lahat itong mga congressman, mga kababayan, para hindi na umabot ng impeachment. Kung ganon yung nagawa nila, malamang bravo. Malamang ho, yung Duterte, nako, panalo lahat yun, panigurado. No? Eh kasi, mataas pa din ang tiwala ng sambayan ng Pilipino sa kanila eh. Oh. Kasi naipaliwanag ni Inday Sara Duterte yung Confidential Intelligence Fund. Naipaliwanag ni Inday Sara Duterte yung tungkol doon sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo at ni Martin Romualdez. Tataas ho, mga kababayan, ang trust, ang tiwala sa kanila. Eh Mark, may mga lumabas ang taas ng tiwala kay Vice Presidente at bagsak yung kay Bongbong Marcos. Maniniwala kayo doon? Ano po, ang Pilipino ba ngayon kung sino pa yung may mga hindi makasagot, kung sino pa yung mga umiiwas, mas tataasan nila? O mas iboboto nila? O mas paniniwalaan nila? Hindi naman ho ganun ang Pilipino. No? Ang typical na tao, mga kababayan, pag ikaw, napansin yan, may itinatago to Meron tong mga ayaw sagutin May mga iniiwasan to
magdududa na yan. Di ba? Mas hindi ka pagtitiwalaan yan. Ganun ho ang typical na tao, mga bossing. Diyos ko. Sasabihin pa, si Bongbong Marcos bumagsak ang kanyang trust rating at tumaas yung kay Inday Sara Duterte. Bakit? Bakit po nagkaganon? Dahil po ba ayaw nilang sagutin at umiiwas doon sa mga katanungan? Ibig sabihin, yung mga ratings na yon, mga survey ng trust rating, peke po. Wala pong katotohanan. Propaganda lang po nila, mga bossing. Si Pangulong Bongbong Marcos at ang gobyerno ng Pilipinas, eto na, no? Inilabas na ang 20 pesos na bigas. Gumaganda. Merong mga pabahay. Yung rice processing, natapos na din. Tapos walang tiwala ang sambayan ng Pilipino. Mas babagsak pa si Pangulong Bongbong Marcos. Iyo ba, mga bossing, hindi ho ganun ang mga Pilipino. Ang mga Pilipino po, kapag ka ikaw nahalata niyang mga yan, may itinatago ka, bagsak ang ratings mo sa pagdating sa trust, pagtitiwala, no? Pag nakita ng mamamayang Pilipino at nabalitaan, naku, ito palang Pangulo na to, ang gaganda ng mga proyekto, ang ayos ng proyekto, magtitiwala sa iyo. Yun ang katotohanan ho, mga bossing.